Alam nyo ba na ang Hanoi ay isa sa may pinakamasasarap na pagkain sa Asia? Tara na tikman ang pinakasikat nilang mga street food mula sa bun cha, banh mi at ang sikat na egg coffee. Tara, let's taste the heart of Vietnam. Simulan natin ang ating food trip sa Bun Cha Dak Kim, isang Michelin Guide restaurant dito sa Hanoi. Sa gitna ng busy na kalye ng Old Quarter, makikita mo ang spot na ito na kilala sa authentic na lasa at mahabang kasaysayan ng Bun Cha. Na miss ang sabaw ng Bun Cha at nangingibabaw ang lasa ng grilled pork at patis. Ang Bun Cha ay kadalasang siniserve with spring rolls, green leafy vegetables, kasama na dyan ang coriander, ang lettuce at mint. Dito nga sa Bun Cha Dak Kim, yung sabaw nila is merong kasamang parang papaya na nag-add dun sa tamis ng sabaw. Since first time nga namin sa Vietnam, hindi talaga namin alam paano kainin tong Bun Cha. May tingin pa nga kami sa kabilang table para magkaroon kami ng idea. Una nga ay tinitikman-tikman lang namin yung kanyang sabaw and talagang guys, sobrang sarap, hindi ako nagbibiro. Sobrang unique nung lasa nito compared sa mga Filipino dishes. And honestly guys, wala akong mai-compare na Filipino dish dito sa Bun Cha. So guys, para ma-enjoy nyo yung Bun Cha, kailangan nyo isawsaw yung rice noodles dun sa kanyang soup or kailangan nyo kumuha ng karne and ilagay dun sa gulay. Saka nyo siya kakainin. And then kuha kayo ng meat, sabay nyo doon, higop kayo ng sabaw, and guys, sobrang sarap ng experience na yun. Kaya kung pupunta kayo ng Vietnam, wag na wag nyong papalampasin na hindi kumain ng Bun Cha kahit saan pa yan na restaurant, pero I would highly suggest itong Bun Cha Dak Kim na kasama sa Michelin Guide in Hanoi. Okay guys, next on our list is banh mi. And dito kami kumain ng banh mi sa Banh Mi Bami, side Old Quarter. Walking distance lang din siya mula sa Sunny Hanoi Homestay, which is nabanggit ko nung previous vlog. Banh mi is a Vietnamese sandwich made of French baguette that is smeared with patty, mayonnaise, Asian ham, grilled pork or grilled chicken, pickled vegetables, kasama ng green onions, coriander, cilantro, and fresh chilies na dinidrizzle nila sa seasoning. Ang in-order ko nga pala dito guys is yung mix na worth 30,000 Vietnamese dong or around 77 pesos. Sobrang daming tao dito guys, kaya expect na mag-aantay kayo bago nyo makuha yung order ninyo. Yung banh mi dito sa Vietnam, imagine niyo na lang na para tong Subway sa Pilipinas, pero mas masarap yung mga ingredients na nilalagay nila dahil mas fresh and mas unique. And guys, I'll be honest, medyo makunat talaga yung tinapay neto. Pero sobrang worth it niya talaga tikman. Kaya huwag niyong papalampasin to pag pumunta kayo ng Vietnam. After natin kumain, syempre kailangan naman natin magkape. Hindi natin papalampasin yung kape dito sa Vietnam dahil sabi nga nila, this is one of the best coffee in the world. Dito nga tayo today sa Cafe Giang, which is ito daw yung nag-originate ng egg coffee dito sa Vietnam. Papasok nga lang tayo dito sa hallway and yung kanilang coffee shop nga ay nandun sa may second floor. Bayaran lang yung nasa baba and then yun yung pinaka-kitchen nila. Dito nga sa taas ay napakaraming upuan. And dito nga marami tayong makikitang locals na nagkakape at hindi lang locals. Guys, ang dami ring turista dito na nagpapapicture dito sa loob ng Giang Coffee. May nakasabay pa nga kami dito na parang mga nagtutour. Nakasama nga sa itinerary nila itong egg coffee dito sa may Hanoi. Naganap nga lang kami dito ng mauupuan para makapag-order na kami ng kape at masimulan na natin tikman tong egg coffee ng Giang Cafe. Nag-order nga kami ng isang egg coffee na ice. And guys, dito lang kami nakakita ng ice na egg coffee. Sa ibang restaurant talaga wala. Pero I highly suggest na wag na kayong mag-order ng ice na egg coffee dahil medyo malansa siya guys. Honestly, mas okay yung hot na egg coffee. Pero depende yan sa preference ninyo. Pero ako I highly suggest na yung hot na egg coffee na lang yung bilhin ninyo. Yung egg coffee nga pala ay nagkakahalaga ng 30,000 Vietnamese dong or around 77 pesos. Nag-order lang din kami dito ng sunflower seeds, which is yun yung madalas namin nakikita na kasama nung kape na in-order ng mga locals. So guys, dito hindi talaga sila matinapay. And ayun, kapag pupunta kayo dito sa Cafe Giang, orderin nyo na lang yung hot na egg coffee kung mag-egg coffee kayo. And guys, nandito naman kami ngayon sa Ngan Ngon Tram. Habang naglalakad kami, nakita lang namin tong
restaurant na to and maraming kumakain. Na-curious kami guys kasi hindi lang mga turista yung kumakain dito, mas maraming locals. Umupo kami and in-order namin yung sinasuggest nung restaurant owner, which is yung fried duck. And guys, ako na nagsasabi, the best tong fried duck nila and hindi ka magsisisi sa pag-order nito. Sobrang linamnam nung fried duck nila and hindi siya matigas. Ang sarap pa nung sabaw, sabayan mo pa nung rice noodles and yung mga gulay. Talagang mouth-watering yung kanilang fried duck. And guys, inubusan nga ako ni Mitch dito, hindi niya ako tinirahan. Ganon siya kasarap guys. And itong ang in-order namin is yung combo nila, which is nagkakahalaga ng 300,000 Vietnamese dong or around 600 plus sa atin. Ako na nagsasabi guys, sobrang sulit ng meal na to. Kaya pag nandito kayo sa Vietnam, try nyong hanapin tong Ngon Ngam Tram. Sulit yung experience dito, kaya try nyo na pagka nandito kayo sa Vietnam. Kakagaling nga lang naman yung train street and naglalakad kami pabalik ng aming hotel. Nakita nga namin tong hotpot dito sa may kalsada. Around 10 to 11 na to guys and sobrang lively pa din ng kalsada ng Hanoi. Hotpot nga yung isa sa pinaka-famous na pagkain dito sa Hanoi and sobrang dami namin nakikita na locals na kumakain ng hotpot. Habang nag-hotpot sila, nagiinom sila, kasama yung mga friends nila. Bonding nga to guys sa mga locals dito sa Hanoi, lalo na siguro after work nila. Guys, sobrang kakaibangan na itong hotpot dito dahil kung makikita nyo, meron itong pinya. Yung pinya is nagpapatamis dun sa sabaw. Guys, yung lasa ng sabaw nito is medyo maasim na may pagkasinigang, na may matamis dahil dun sa pinya. Yung pinya is medyo unusual siya pero guys, sobrang sarap pala niya sa hotpot. Dito nga ine-enjoy lang namin yung pag-hotpot sa may tabi ng kalsada. Parang one with the locals kami. Sobrang enjoy na guys yung experience na yon. And dito nga, sobrang welcome pa ng mga tao dito sa Vietnam. Kung makikita nyo dito, yung isa sa mga may-ari is tinutulungan niya pa kaming magluto ng hotpot namin. And guys, habang kumakain kami ni Mitch ng hotpot, i-share ko na lang din na itong ang Vietnam is ito yung isa sa mga Asian countries na napuntahan namin na kahit hindi marunong mag-English masyado yung mga locals is nakikipag-communicate sila sa'yo and hindi ka mahihirapan sa kanila dahil approachable sila, although yun nga lang may language barrier pero at the end of the day nagkakaintindihan kayo. Kaya guys, if you are planning to go to Vietnam, please save this video and puntahan nyo rin yung mga pinuntahan namin ni Mitch dahil sulit tong mga pinuntahan namin. Yun lang guys and thank you for watching. See you in next vlog.